Vice Captain Lin, kumatok muna bago pumasok. Wala ka bang alam sa basic na patakaran? Ang mga pasahero ay malapit nang sumakay sa loob ng wala pang isang oras. Malapit nang sumakay sa eroplano. Kapitan Bai, ang iyong tungkulin ay suriin ang kaligtasan ng mga kagamitan. At hindi rito kasama ang flight attendant na nag-flea-flirt at nag-e-enjoy. Ano ka ba? Ang ginagawa ng kapitan ay hindi mo kailangang turuan. Lin Zixi, kung ikaw ay magkamali sa aking pagsusulit para maging kapitan, gagawin kitang magdusa. May naganap na aberya at hindi agad ginawan ng paraan. Sa halip ay humanap ng masisisi. Supa, ito ay nararapat bang tawaging kapitan? Backup flight display LCD attitude, walang indikasyon. Nagpakita ang failure flag. Ang halatang pagkakamali, ang lisensya. Ay, sayang lang. Backup flight display malfunction. Hindi pa batid ang dahilan ng aberya. Ang laser gyroscope ay abnormal ang trabaho. Palitan ang gyroscope component para maibalik kung tutuusin. Ang kasalukuyang component ay may depekto. Ikaw. Pinsan, bakit naman pagbalik mo sa bansa ay hindi mo man lang sinabi sa akin? Nangyari ng biglaan. Ako ay isang 5-star captain ng Jinghang, Pei Mingchuan. Bigla ang abiso. Ang flight na ito ay ako ang magpipilot. Kapitan Bai, kung gusto mo lang maglaro, umuwi ka na at maglaro ka sa bahay. Maging mayamang binata ka na lang. Hindi ko akalaing ang pinsan ni Kapitan Bai ay ganito kagaling. Ako si Zhong Linglong. Hindi na kailangan ng introduksyon. Hindi kita kilala. Anong hinihintay mo? Ang galing ng diskarte mo, Vice Captain Lin. Mabilis kang naka-engage sa bagong kapitan. Ang teamwork ninyong dalawa ay talagang magkasundo. Hindi kami close ni Captain Pei. Pakialaman mo ang sarili mo. Ikaw, Nasira mo ang ilang kama. At sasabihin mong hindi kayo close? Lin Zixi, ang galing mo talaga. Pei Mingchuan, baliw ka. Ngayon, ako ang kasama mong lumipad. Iisa tayo. Ibig sabihin, ang iyong pagkakamali ay makakasama rin sa akin. First Officer Lin, sabihin mo, ano ang gagawin? Pasensya na, Kapitan Pei. Ang iyong pagkalugi. Babayaran kita. Sweldo at rating. Ang katumbas nito sa pera ay 8 milyon 8 milyon? o para kay Miss Lin, ang 8 milyon. Hindi ba maliit na halaga lang? Pasensya na. Nakalimutan ko na ang iyong pamilya. Ay bangkarote na. Ikaw, 5 araw. O magbayad. O samahan mo ako. Kapitan Pei, magrespeto ka. Tungkol sa pera. Maghanap ako ng paraan. Nanay, huwag kang mag-alala.
Kapag nakuha ko na ang pera, tiyak na mapapagaling kita. Ngayon, ang anak kong babae, sabi ng anak ko, dadalhin niya ang kanyang kasintahan para makita ako. Hey, magdadala ng kasintahan. Nanay? Wag na po kayong maghintay. Hindi na siya darating. Sinungaling ka. Hindi ako naniniwala. Bakit hindi na siya darating? Bakit hindi na siya darating? Sinungaling ka. Sinungaling ka. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Sinungaling ka. Nanay, Sinungaling Nanay. ka. Hindi ako naniniwala. Bakit hindi na siya darating? kami. Hindi bagay. Bawal ang singsing sa paglipad. Pero pwede ang relo. Mula ngayon, marami tayong paglipad na gagawin ng magkasama tulad ng ating pag-ibig. Hindi kailanman titigil. Sa buong buhay ko, hindi bibitaw si Pei Ming Chuan sa kamay ni Lin Zixi. Nanay, dahil napakabuti niya, kaya kami, hindi bagay. Gusto mo ng pera? Dumating ka ngayong gabi ng eksakto. Si Lin Zixi ay parang kahoy. Hindi katulad mo. Ang ganda. Nasaan ang pera? Hindi ba pera lang ang gusto? Magkano ang iniinom mo? Ako, itong binata, ay magbibigay sa iyo ng halaga. Bye, Shuyan. Noong una, ikaw ginamit ang tatay ko para takutin ako, para makasama ka. Hindi pa ba sapat? Huwag kalimutan, ang tatay mo ay may utang pa sa amin na 50 milyon. Ako, ang iyong amo, ay inuutusan kang gawin ito. Kailangan mong gawin para sa akin. Huwag mo akong hawakan. Ako na mismo. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Wala akong interes makipaglaro sa inyo ng maramihang aktibidad. Nandidiri ako. Lin Zixi, sino ang sinasabi mo? Hoy, lahat kayo, lumuhod, ilagay ang kamay sa ulo. Kayo ay pinaghihinalaang may kinalaman sa mga espesyal na serbisyo. Lahat kayo, ihatid na. Ano? Ano ang ginagawa ninyo? Baka nagkamali kayo? Ay, hindi. Dahan-dahan, dahan-dahan. Lumuhod at ilagay ang kamay sa ulo. Oy, Pangalan, Lin Zixi, kasaryan, babae. edad. Bilang ng taon ayon sa kalendaryo o aktwal, Ikaw ba ay pumunta para kumonsumo o para konsumuhin? kasama. Talaga, ako ay bahagi lang ng kanilang laro. Wala akong nilabag na batas. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Ang dami mong pinagkakaabalahan na. Pei Ming Chuan, Nakatulala ka? Oh,
Hey Mingchuan, baliw ka ba? Kaya, ikaw ang nag-ayos ng lahat ng mga iyon? Walang anuman. Dahil kung may mangyari sa'yo, sino magbabayad? Kung hindi dahil sa iyo kanina, sana nakuha ko na kay Bai Shuya ng pera para bayaran ka. Hindi ako tumatanggap ng maruming pera. Ganyan. Kantahan mo ako. 1,000,000. Pero, ako ang pipili ng kanta. Kakanta ako. Anong kanta? Si Mister ang pinakamalaki. Si Mrs. ang pangalawa. Hindi ba si Mrs. ang pinakamalaki? Yung nangyari 5 taon na ang nakalipas. Hindi pa kita pinapatawad. Kaya ako ang pinakamalaki ngayon. Hindi naman ako asawa mo. 1,000,000. Kakanta lang. Walang problema. Sino takot? Mr. Pinakamalaki. Si Mrs. ang pangalawa. Ikaw ang puso ko. Ikaw ang atay ko. Si Mr. ang pinakamalaki. Si Mrs. ang pangalawa. Ikaw ang puso ko. Ikaw ang atay ko. Ikaw. Tinatawanan mo ba ako? Huwag kang tumawa. Lin Zixi, kung makikinig ako sa kanta mo, kailangan ba? Bigyan mo ako ng kabayaran sa mental damage? Hindi ko nababayaran ng pera. Ayoko na ring mabuhay. Hayaan mo na lang ako. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Lin Fu. 7,000,000 na lang ang natitira. Kayanin pa. Hey Mingchuan, sinadya mo talagang maghiganti sa akin, di ba? Anong ginagawa mo? Hey Mingchuan, nabaliw ka na ba? Inosente, ako. Nakikita lang kitang nahihirapan. Gusto kong bigyan si Mahal ng pagkakataon na kumita ng pera. Sino bang mahal mo? Gusto mo maging mahal? Umuwi ka na. Ang sungit mo naman. Mas gusto pa kita. Hey Mingchuan, hiwalay na tayo. Huwag kang ganyan. Hiwalay? Kailan pa? 5 taon na ang nakalipas. Hindi ako pumayag. Hindi valid. Eddie, ituturing kong pumayag ka. Ano bang sinasabi mo dyan? Gusto kitang halikan. Ikaw, Nandito. Anong utos ni Mahal? ang dakilang binata ng pamilya Pei ay nagpapakapilyo dito. Mahal. Ang hindi minamahal ang siyang third party. Aw. Av. Hey Mingchuan. Kumalma ka. Ano ba tayo? Wala tayo. Dahil si Pei Mingchuan, sa buong buhay niya, hindi bibitawan ang kamay ni Lin Zixi. Dahil sa buong buhay ni Pei Mingchuan, hindi niya bibitaw ang kamay ni Lin Zixi. Huwag kang magbiro. Nakaraan na yan. Bakit? Bai Shuyan? Saan siya makakatulad sa akin? Pera? Kapangyarihan? O ang mukha? Kahit mas magaling ka pa sa kanya, hindi tatalo sa kung gusto ko.
Pagkatapos mong maranasan ako, paano ka mai-inlove sa iba? Zai Zai. Hiwalayan mo na siya. Makikipaghiwalay ako sa kanya, pero hindi ngayon. May tao ba? Oy! Zai Zai, kailangan mo ba ng tulong? Hey Ming Chuan! Sinadya mo, di ba? Kuya Pei? Nakalak na ang kwarto ni Lin Zixi ayon sa sinabi mo. Ang galing mo naman sa paghihiganti. Wala yon. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Noong, hindi ba ikaw ang nangako na kung maiisip mo uli si Lin Zixi, aso ka? Hey Ming Chuan! Sinadya mo! Sigurado ka bang ipapahuli kita sa pulis ngayon? Ang asawa, ang pinakamalaki. Ang misis, ang pangalawa. Ikaw ang puso ko. Ikaw ang atay ko. Ang asawa, ang pinakamalaki. Ang misis, ang pangalawa. Burahin mo na yan. Samahan mo akong matulog ng isang gabi. Bibigyan kita ng 100,000. Hey Ming Chuan! Ikaw! Hayop ka! Sayang at hindi ka naging tulisan. Sayang talaga. Hey Ming Chuan! Huwag mo akong pilitin na mapuot sa'yo. Yung mga bagay noong mga nakaraang taon. Sabi ko lang yon dahil sa galit. Huwag mo na yung pansinin. Tapos na yon. 5 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? Nakipaghiwalay. Bakit? Nagsawa na. Si tatay ko ba? Ano na naman sinabi niya sa'yo? Totoo naman, akala ko gwapo ka, kaya lang nakipaglaro ako sa'yo. Hindi ko inaasahan na clingy ka pala. Nakakainis. Huwag kang makipaghiwalay. Pakiusap. Shiksi. Hey Ming Chuan, ang itsura mo ngayon. Ang pangit. Gabi na. Matulog ka na. Yung mumurahing bagay ng ibang tao. Walang utang na loob. Sabihin mo, kung ikaw ay kay Pei Ming Chuan, maagang nakipaghiwalay. Ganyan ba dapat? Matulog ka na? Matulog ka na? Mahal ko. Zai Zai. Mahal kita. Hey Ming Chuan. Pasensya na. Bakit si Pei Ming Chuan na naman? Napakalaking kumpanya ng eroplano ito. Wala bang ibang kapitan? Anong problema? Si Jong Linglong, palaging ginagawang mas maikli ang palda. Lagi tayong napapagalitan dahil sa kanya. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito agad sa crew. Sabi ko, ilipat siya sa ibang grupo. Talaga? Xiaoxi, ang galing mo. Oh, saka, may imbitasyon para sa reunion sa Makalawa. Natanggap mo na, di ba? Sabay tayong pumunta, okay lang.
Sige na, di ba? Samahan mo ako. Si, Ang galing. Tara na. Sumakay na tayo sa eroplano. Deputy Lin, tapos na ang pagsusuri ng pasahero. Wala nang problema. sige, salamat sa inyong lahat. Lin Zixi, sinadya mo, di ba? Ako ang naka-assign sa first class ngayon. Pinaground mo ako ng 1 linggo? Malapit nang sumakay ang mga pasahero. Tigilan mo na ang pagiging baliw dito. Ikaw pa ang may gana mag-lecture sa akin? Kung hindi dahil kay Bai Xiao na tumulong sa iyo na gumamit ng backdoor, paano ka naging co-pilot? Ang lisensya at dokumento ko ay maaaring i-check sa system. Huwag mong guluhin ang order ng crew dito. Mangyaring umalis ka. Tumigil ka. Anong pagpapanggap yan? Kung hindi dahil kay Bai Xiao, wala ka. Ah, tama nga. Si Bai Xiao ay nagsawa na sa'yo, kaya hindi mo ako gusto, di ba? Huwag mong gamitin ang marumi mong pag-iisip para husgahan ng iba. Oras ng trabaho ngayon. Tigilan mo na ang pagkabaliw dito. Ikaw. Paano nangyari ito? Pinalo mo ako? Ako ang flight attendant na pinili ni Captain Bai. Paano mo nagawa? Maayos na pananamit, malinis na makeup, magandang tindig. Ito ang mga pangunahing etiquette ng flight attendant. Saan ka dyan kwalipikado? Gusto mo tawagin si Captain Bai mo? Buti nga, sasapakin ko rin siya. Naiinip ba ang mga pasahero sa sobrang boring ng flight? Nagpapatawa ba kayo dito? Captain Pei, buti naman dumating ka na. Lin Zixi ginamit niya ang kanyang posisyon para sa personal na pakinabang at tina-target ako. Siya ang nagbalit sa akin ng walang permiso. Ininsulto pa niya ako at sinaktan. Lin Zixi, hintayin mo ang parusa. Pasensya na, ako'y nagpadala sa emosyon. Nasaktan ka ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Kapitan Pai, pwede mo na bang bitawan ang kamay ko? Normal ang dashboard. Normal ang antas ng likido. Normal ang mga indicator at switch. Walang abnormal na estado sa flight log. Hindi mo siya gusto. Pwede mong sabihin, sa susunod na mangaral ka, huwag mong gamitin ang sarili mong kamay. Salamat sa pag-aalala, Kapitan Pei. Magkasama lang tayo sa trabaho. Pakiusap, maging profesional ka. Dahil ikaw, hindi ko napigilan ang sarili ko. Ano ang gagawin ko? Kapitan Pai, Lin Zixi. Para kang punong baluktot. ikaw naman, malaking pakwan na Pei. Mukhang hindi pa ganap ang utak mo. Ito ang totoong ikaw. Bakit ka nagkukunwari sa harap ko na mature at stable? Dito, usapang trabaho lang. Kapitan Pai, Si, bakit mo pinapalitan si Zhong Linglong? Pagbabago ng crew bago lumipad? Alam mo bang malaking lugi ito para sa kumpanya? nakita mo lang kanina. Ang kasuotan ni Zhong Linglong ay hindi ayon sa pamantayan ng flight attendant at ayaw niyang magbago. Kung magreklamo ang pasahero o maipost online, mas malaking epekto iyon sa kumpanya. Kapitan Pei, ano ang tingin mo? Siya, susunod ako sa Deputy Lin. Safety Officer, pakinggan mo ang utos ko. Si Zhong Linglong, suspendido ng 2 buwan. Sumulat ng 20,000 salitang pagsusuri. Sa susunod na pulong, gawin siyang halimbawa, i-report sa buong airline. Ang sikat na Kapitan Pei, wala ka bang sariling opinyon? Captain at co-pilot iisa. Hindi ko kailangan ng sariling opinyon. Susunod lang ako sa'yo. Asawa. Kapitan Pei, tanggapin mo na bang hiwalay na tayo? Ganyan ba kahirap?
Oo, ganun kahirap. Imposibleng tanggapin. Noong araw, sobrang immature ko para maniwala sa mga dahilan mo. Ngayon, kahit anong gawin mo para itaboy ako, hindi ako aalis. Sabihin mo sa akin, 5 taon na ang nakaraan, bakit mo ako iniwan? Sabihin mo na shishi. Pei Mingchuan, ang halaga ng pag-alam ng katotohanan ay napakalaki. Hindi mo kayang tiisin. Iniulat, kapitan kumpleto na ang mga pasahero, kagamitan sa lupa, nakakonect at handa na. Maaari ng umandar. Sige, magsisimula na. Maging alerto, malapit ng lumipad. Tita. Pei Mingchuan, ang mga maruruming bagay, ako na lang ang magpasan. Vicelyn. Dati, ang immature ko. Iinom tayo ng milk tea. Treat ko. Salamat. Pero lactose intolerant, ako na-appreciate ko. Kung gusto mo akong tanungin tungkol sa schedule, kailangan mong puntahan ang taga-schedule. May iba ka pa bang kailangan? Vicelyn. Dati, yung tungkol kay Captain Bai kasalanan ko lahat. Ipinapangako ko. Hindi na ako makikipagkulitan sa kanya. Bawing-bawi na? Mabait kang bata. Vicelyn, pwede mo ba akong tulungang ligawan si Captain Pei? Pasensya na. Hindi ko masyadong kilala si Captain Pei. Paano naman naging ganon? Pareho kayo ng schedule. Araw-araw kayong magkasama. At saka, pinsan pa ni Captain Bai. Hindi sa hindi kita tinutulungan. Sa pagkakalam ko, hindi ka tipo ni Captain Pei. Ano ba ang tipo niya? Parang yung katulad ko. Lin Zixi, sadyang sinasaktan mo ako. Nag-sorry na ako ngayon. Ano pa ba ang gusto mo? Ginoo, ito ang crew lounge. May maitutulong ba ako sa'yo? Mukhang naligaw ako. Saan po ang VIP lounge? Sasamahan ko kayo. Dito, Hindi ka ba maaabala? okay lang. Dito po. Lin Zixi, bakit ayaw mong makinig? Kaya napilitan kang sumunod. Tara na umalis na tayo. Ang saya mo naman. Ito ay sa loob ng 5 taon unang pagkikita at si Bai Shuyan pa ang nag-organisa. Siguradong marangya at mataas ang antas, kakain ako ng marami. Pagkatapos, huwag kang magsisisi sa akin na nagsasabing kumain ka ng sobra. Siguradong hindi. Nahanap ko na. Ang Lin pamilya ay sumira 5 taon na ang nakalipas. Hindi lang si Lin Jijong ay nagsusugal sa labas, kundi ang iba't ibang pamilya ay nasa likod nagpapalakas ng alon at sa parehong oras ang iyong tiyahin ay namatay sa aksidente. Kahit na ang salarin ay hinatulan ng kamatayan, ngunit ang bagay na ito ay may kakaiba pa rin. Si Lin Jijong sa tuwing natalo siya sa sugal, ay agad na may malaking order. Ito ay parang tinutukso siya. Ipagpatuloy ang investigasyon. Oo nga. Si Bai Shuyan ay nag-imbita sa buong klase sa isang party. Hindi ka naman nila kaklase 2 taon kang katulong na guro. Ano? Hindi ka nila inimbita? Wala akong interes. Nandun din si Lin Zixi. Narinig ko. Si Bai Shuyan ngayon sa party ay magpo-propose sa kanya. Bro, okay ka lang? Tara, Saan? sunggaban ang kasal. Kumusta kayong lahat? Matagal na tayong hindi nagkita. Narinig ko, nakipag-break siya kay Pei Mingchuan at nakikipaglandi kay Bai Shuyan. Sino si Lin Zixi? Maganda ba siya? Gamit ang mukhang ito para mang-akit. Sinong lalaki ang hindi maaakit? Zhongling lang. Ano na namang problema mo? Jiangling lang. Magsalita ka ng diretsyo. Pasensya na talaga. Mabilis ang dila ko. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Pasensya na, Lin Zixi. Hindi ko talaga dapat ang iyong pribadong buhay ilantad. Pero ikaw na nga kasintahan ni Bai Shuyan at lagi kang pumupunta ng aakit ng mga pasaherong VIP, medyo sobra na yata. Babe,
May ebidensya ka ba? Siyempre meron. Talaga? Talaga. Diyos ko, Ganyan pala siya, oo nga. hindi halata. Bakit ka tumatawa? Zhongling lang. Ang mga magulang mo, sayang lang ang pangalan mo. Ano ang ibig mong sabihin? Ah, hindi. Dapat nga sila magsisi na nagkaroon ka. 2 minutong ito. Sana, iba na lang ang ginawa nila. Hahaha. Pinaghirapan mo talaga. Pinaghirapan mong mabuti. Kumuha ng mga maling anggulo na litrato sa airport. At maingat mong inayos ang mga tao sa background. Hindi ko sila inayos. Ang baho ng bibig mo, parang sulok ng pampublikong banyo. Makipag-usap sa taong katulad mo, talagang nakakasira ng mata at nakakasuka. Bai Xiao, binugbog mo ako. Huwag kang manira ng aking fiancé dito. Totoo nga ang sinasabi ko. Talaga? Totoo. O hindi totoo. Tingnan natin ang CCTV sa airport para malaman. Etc. Paano ka nag-a-access? Kuya Pei. Si Bai Xiao pala ay kayang imbitahin si Kuya Pei. Yu Yuan, i-check ang CCTV. Parang naligaw ako. Saan po ang VIP lounge? Sasamahan ko po kayo. Wala akong nakita na si Lin Zixi ay may anumang aksyon ng pang-aakit sa VIP na pasahero. Pero ikaw, nagtatago sa sulok para kumuha ng peking litrato. Pasensya na. Pasensya na sa lahat. Tuloy lang. Tuloy lang. Bobo na babae. Nasira ang plano ko. Paano ko siya mapipilitang pakasalan ngayon? Xiaoxi, wala na akong upuan. Pumunta ka kay Captain Pei doon. Bobong Zhao, Zhao. Magaling, Jiang Zhao. Sa susunod, bibigyan kita ng mas maraming day off. Si. Oy, anong ginagawa mo? Masakit ang puso ko. Po. Anong nangyari sa'yo? Po. Masakit ang puso ko. Pupunta ako kay Captain Pei para mag-ulat. Tiis lang konti. Captain Pei, may pasaherong nahimatay. Nakakatakot. Ano ang gagawin? Tawagin ang chief flight attendant. Pero, Hindi mo narinig ang utos ni Vice Lin. Captain, ang pasahero ay may sakit ng ulo at palpitations, at may pagsusuka at pagkumbulsyon. Posibleng high blood pressure. Kalmahin mo muna ang pasahero. Si Vice Lin ay nakipag-ugnayan na sa pinakamalapit na airport para humingi ng pahintulot na lumapag. Siguraduhin na ang pasahero ay makakakuha ng medikal na atensyon sa lalong madaling panahon. Yes. Malapit na tayong pumasok sa Sector A3 na may pinakamaraming thunderstorm. Kaya mo ba? Sa tulong mo, tiyak na kaya natin. Makipag-ugnayan sa tower. Susunod. Jinghang, tumatawag sa Longcheng Approach. Longcheng Approach, natanggap. Jinghang A0805, magsalita. Jinghang A0805, humihiling na bumaba ng mabilis. Landing sa runway 20 litro. May pasahero kami na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Receive. Mangyaring mag-report ng inyong flight status anumang oras. Tutulong kami sa pag-coordinate. Si Jinghang, A0805, bumaba sa 2,400 at panatilihin. Na-clear na ang runway. Mangyaring bumaba. Nag-ayos na kami ng doktor na maaaring magbigay ng agarang medikal na atensyon. Chief Flight Attendant, bumababa na ang eroplano. Sabihin sa mga pasahero na huwag mag-alala. Galing, talaga namang karapat dapat sa aking co-pilot. Sino ba ang pumupuri ng tao kasama ang sarili? Ang saya, di ba? Umalis na tayo. Lin Shishi. Ito ba ang paraan ng pagtrato mo sa taong may utang sa iyo? Huwag mo akong idamay diyan.
Kunin mo pera at umalis ka na. Ginagamit mo ang pera ng ibang lalaki para sa akin. Baliw ka. Kung ayaw mo, ibalik mo yan sa akin. Ang sayang naman. Ikaw ay magiging sayang ka na talaga. Kahit na binayaran na kita, ikaw ang ayaw. Umalis na tayo. Lin Shishi. 5 taon na ang nakaraan. Ikaw ay ayaw mong mag-set ng password. Hindi ito safe. Ano naman kung ayaw kong maglagay ng password? Huwag mo akong pakialaman. Set ko para sa'yo. Alis na. Sandali lang. Hindi mo pa sinasabi sa akin, ano ang password? Hulaan mo. O bibigyan kita ng clue. Mahal kita. Alis na. Mahal kita. Lin Shishi. Ang baduy. Nagulo. Hindi nagrereklamo ang asawa sa pangit ng asawa. Pero sa akin, pangit ka. Inamin mong asawa mo ako. Umuwi ka at magpahinga ng mabuti. Anong problema? 2 segundo pa lang tayong hiwalay. Namimiss mo na ako? Oo nga. Ano? Dachi, puro kaboladas. May nangakit lang sa'yo ng 2 salita. Hindi na kaya. Tama, hinana ng utak. Pero may isang parte. Sobrang kaya. Wag naman. Araw pa. Pero itong kurtina. Mabuti naman ang pag-block ng ilaw. Baka hindi masyadong maliwanag Bakit ka nakatulala? sa liwanag ng araw. Tayo ay. Yung kaya na sinabi ni Captain Pei. Ibig sabihin, magaling siya sa pagluluto? Sa isip ni Lin Fu. Baka may iba kang iniisip? Baka naman. Ay! Wala naman. Wala pa akong sinasabi. Lin Fu. Ang sama mo naman. Magluto ka na. Gusto ko ng sweet and sour pork. Sige po, binibini. Hindi ka ba kakain? Oo, may gagawin pa ako. Hindi ako makakasabay kumain sa'yo. Hindi kita kailangan samahan. Salamat. Lin Fu. Ang salitang pasasalamat ay hindi totoo. Ano ang gusto mo? Sana sa susunod na pagpunta ko, hindi lang bilang katrabaho at pinagkakautangan, kundi ibang ugnayan. Kailangan pang pag-isipan. Bukas susunduin kita sa trabaho. Magiging nobya. Hindi raw valid ang pag-break natin noon. Pinauwi ka ng tatay ko sa lumang bahay para kumain. Na-delay ang flight. Sige na, hihintayin kita sa garahe. Saan mo ako dadalhin? May lakad na ako. Ang nagkataon naman, pareho pala tayo ng lakad. Pupunta ka rin sa bay?
Tito, O mabait na bata, dumating ka na. Muntik na akong hindi makapaghintay. Kumain na ako mag-isa. Sabay kayo dumating ni Ming Chuan? Sakto lang daan. Isabay ko siya. Ay, ang hinana ng utak ko. Magkakilala pala kayo. At pareho pa kayong eskwela. Higit pa doon. Ming Chuan na? Mula nang umuwi ka, ang mga babaeng nagtatanong. Lahat ay nagtatanong sa tiyo. Ikaw talaga. Sabihin mo sa tiyo ang totoo. Mayroon ka na bang babaeng gusto? Sino naman? Shishi. Katulad ni Xixi. Xixi, matalino, at maganda. Gusto niyo rin naman siya, di ba? Ikaw talaga, anak? Ang bagal mo namang magsalita. Eto, kumain na tayo. Shuyan, kamusta ka na? Mabuti naman. Sayang lang. Matapos ang pagka-ground, hindi ko na makita si Xiaoxi. Dati, ikaw ang may pinakamaraming mileage, isinasaalang-alang ng kumpanya ang sitwasyon mo. Espesyal na binigyan ka ng bakasyon. Pero huwag kang mag-alala. Shishi, aalagaan ko siya para sa'yo. Sixi, anong nangyari sa iyo? Parang kanina may insekto. Ngayon, may insekto na. Anong insekto? Surot, Surot? Paano naman mangyayari iyon? Lin Zixi, ikaw talaga, dami mong gulo. Bakit ganyan ka makipag-usap kay Xiaoxi? Si Shishi ang nobya mo. Dapat mong pahalagahan siya. Oo, tatay. Pinagalitan ko siya. Ay, Shishi. Ngayong gabi, dito ka na lang. Ming Chuan, ikaw rin. Bihira lang, makabisita kayo sa akin. Masaya rin ako. Kausapin ninyo ako. Sige na, ha? Tio, may flight pa ako bukas ng umaga. Si Ming Chuan na lang ang maghatid sa iyo. Ming Chuan, ikaw rin. Ikaw ang amo? Tapos ang sarili mong pamilya. Binibigyan mo ng maraming flight. Hindi pwede yan. Ito pala ang amo. Kaya pala may kapangyarihan para ipag-ground si Bai Shuyan. Abuso sa kapangyarihan, makitid ang pag-iisip. Sa trabahong ito, normal lang ang maging abala. Lin Zixi, ikaw ang nobya ko. Oh. Seryoso ako. Magiging maayos tayo. Hindi na ako hahanap ng iba. Ano na namang bago? Roleplay ba ito? Seryoso ako. Magiging maayos tayo. At saka, kasi ang lamig mo sa akin, kaya napunta ako sa iba. Bai Shuyan. Alam kong hindi mo ako gusto. Kung sino gusto mo, yun ang hanapin mo. Napag-usapan na natin yan. Tutulungan kitang harapin si Tio. Tutulungan mo akong magbayad ng utang. Transaksyon lang ang sa atin. May gagawin pa ako. Uuna na ako. Na naman, si Ming Chuan ang humarang sa akin. Mahal. Sa date, tumitingin sa cellphone. Nakakasakit sa kasintahan. Kami lang ay magkatrabaho. Mahal. Sa date, tumitingin sa cellphone. Nakakasakit sa katrabaho. Hindi na lang sana kita kinausap. Malamig na pagtrato. Magmaneho ka na. Ngayong gabi, hindi ka makakaalis. Lin Zixi, May problema ba? lalaki, babae. Kayo ba ay matagal nang nagkakasundo? Kung pag-uusapan ang pagtatagpo, ikaw din sinadyang agawin ang asawa ng kuya mo. Pagkatapos ninyong mag-break, 5 taon na ang nakalipas. Saka lang ako sumama sa kanya. Tama lang ang ginawa ko. Kaya wala akong ginawa sa'yo. Pero kung may matuklasan ako, handa ka na maghintay ka lang.
May natuklasan ba siya? Imposible. Siguradong nagpapanggap lang. Itong si Peilan, matandang walang kwenta. Tawag ko sa kanya ina sa loob ng maraming taon. Sayang lang, talagang hindi ako tunay na anak. Wala man lang iniwan para sa akin, di ba? Si. Tama na. Ganyan ka ba magpakaina? Hindi ko akalain na mayroon pa akong kakayahang maging isang masamang babae nagdulot ng away sa inyong dalawang magkapatid. Basta ako ang pipiliin mo sa huli. Nasa kumpanya pa tayo. Ang kumpanya naman ay hindi nagbabawal ng romansa sa opisina. Pagkatapos na unang mag-withdraw ng pondo ang pamilya Bai, ang operasyon ng ruta ay magiging mas mahirap. May naisip ka ng solusyon? Nag-aalala lang ako sa trabaho ko. Huwag kang mag-alala. Sa madaling salita, hindi ko hahayaan na si Lin Vice mawalan ng trabaho. Itong si Lin Zixi. Kahit na may talento siya, hindi naman para sa kanya manggagalit sa pamilya Bai. Wah. Si Bakin siya. Tiyak na mababawi ang pamilya Bai. May kailangan ka sa akin? Lang Zixi, mag-ingat ka. Mag-resign ka na lang. Para hindi na maging pangit ang sitwasyon. Tama. Kung marunong kang umunawa, mag-resign ka na lang. Kapitan Pai, ang nangyari ngayon, wala kang kinalaman. Kinalaw mo ang tao ko. Paano naman wala akong kinalaman? Bata, ginagawa mo bang drama ng amo? Jiang Dakwan. Ang video mo na pinipilit ang flight attendant na makipagtalik, naitago mo na ba? Paano niya nalaman? Hindi mo akalain. Siya pala ay ganoong tao. Limay. Ang accountant mo, ang galing mo sa pandaraya ng libro, kailangan pang pagbutihin. Paano mo nalaman? Pakilala ko. Ito. Ay ang bumili ng Jinghang Airlines kalahating taon na ang nakalipas Pei Ming Chuan. Ang Pai nung Longcheng Pai clan. Ang tusong munting fox na nagmamalaki. Captain Pei, mali lang po iyan. Wala kaming kinalaman sa pamilya Bai. Lin Zixi ay isang mahalagang talento ng aming Jinghang. Paano namin siya tatanggalin? Oo nga. Umalis na muna kami. Hindi na namin aabalahin ang trabaho ni Lin. Sandali. Ito ang mga kontrata ng pagwawakas para sa inyong lahat. Pagkatapos pumirma, ibigay sa legal department. Mr. Pai, Oy, Mr. P, pag-usapan natin ng maayos. Mr. Pei! Nasa labas ako ng pinto. Narinig ko lahat. Si Captain Pei, malakas ang pagtatanggol sa kanyang partner. Angas naman. Ginagamit lang niya ako para alisin ang mga sunod-sunuran. Saucy, kaya pala hindi ka nag-alala sa pag-break ng engagement sa pamilya Bai para makipagbalikan sa kanya. Sinusuportahan kita. Lihim na relasyon ng mga kapitan. Ang saya-saya. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Malapit nang matanggal. Nakangiti ka pa. Para manatili ka, sinira niya ang ilang executives. Wala siyang pakialam sa kumpanya. Ikaw, Mga tulad mo, sisira lang sa reputasyon ni Captain Pei. Sa industriyang ito, may konti akong koneksyon. Kung hihingi ka ng tulong, pag-iisipan ko, ipapakilala kita sa magandang oportunidad. Ano sa tingin mo?
Ipapakilala kita sa mas magandang susunod. Ano sa tingin mo? Itago mo ang mga connections na yan para sa sarili mo. Mayroon akong si Pei Ming Chuan. Sapat na. Ikaw? Ginoo. Si Bai Qiu ay nakipagtulungan sa mga executive ng Jinghang upang takutin si Lin Zixi at pakasalan ang Ginoong Bai. Pero Sinabi, humayo ang Ginoo, iniligtas si Lin Zixi at sinibak ang lahat ng nag-aalsa na mga executive. magpasa ng mensahe kay Lin Zixi. Ang bagay na 5 taon na ang nakalipas. Huwag magsabi ng kahit isang salita. Opo, Ginoo. Hinahanap ito. Pinapahalagahan mo ito. Ibalik mo sa akin. Noon, lagi ko itong hinahanap. Pero hindi ko mahanap ang relong ito. Itinago mo lang pala. Hindi ba sinabi mo? Itapon mo ang mga bagay na tungkol sa akin. Itinapon mo na lahat? Ito ang ebidensya na hindi mo ako kayang bitawan. Mahal mo ako. Mula 5 taon na ang nakaraan hanggang ngayon. Hindi pa tumitigil. Mamahaling relo iyan. Mahal ko lang ang pera. May pera ako. Maawa ka naman sa akin. Lin Shishi. Huwag mo na akong iwan. Shishi, kailan mo ako dadalhin sa mga magulang mo? Hindi pwedeng katulad ng dati. Ginamit mo lang ako. Pero, Alam ko, AD. Sa makalawa. nahanap ko na. Huwag magmadali. Una, ipapakita ko sa iyo ang isang kawili-wili. Ang iyong mga koneksyon, gamitin mo para sa sarili mo. Mayroon akong isang Pei Ming Chuan. Sapat na iyon. Sapat na iyon. Hindi siya isang wildcat. Hindi rin isang fox. Ang aking ZC ay kahit wala ako, kayang protektahan ng sarili. Isang wild leopard. Tingnan mo, ang iyong itsura na walang kwenta. Huwag mag-away. Kumusta na ang ipinagawa ko sa iyo? 5 taon na ang nakalipas, si Lin Jijong ay nagsusugal sa labas at na-setup na nagdulot ng pagbagsak ng Lin Corporation. Pagkatapos, dumating ang mga maniningil ng utang. Ang ina ni Lin Zixi na si Wen Yan upang protektahan si Lin Zixi ay naaksidente sa sasakyan at nagtamo ng malubhang pinsala sa ulo at pagkatapos, nawala ang alaala at naging tanga. Naging tanga. Pagkatapos, si Lin Zixi ay nagpunta sa Pamilya Pei upang maghanap ng isang beses. Nagpunta siya sa Pamilya Pei ng isang beses. Kung tungkol sa pera, si Lin Zixi ay mayroon sa akin, hindi dapat magkakaroon ng problema. Ito ay hindi ko alam. Kailangan pang imbestigahan. Tandaan, dagdagan ang aking sweldo ha. Magsimula kang magtrabaho. Hey, Mayroon akong isang Pei Ming Chuan. Sapat na iyon. Sapat na iyon.
Master Bai. Master Bai, Tama na. Wala akong interes sa'yo. Sa palagay ko, wala ka na rin interes sa akin. Tama ba? ako. Tigilan mo na ang daldal. May plano ako. Makakatulong ito para makuha mo si Pei Mingchuan. Gusto mong marinig? Anong plano? Ang pinakamahalaga kay Lin Zixi ay ang nanay niyang si Wen Yan. Gamitin mo lang siya para takutin si Lin Zixi. Si Lin Zixi ay tiyak na gagawin ang lahat para sa'yo. Salamat, Master Bai. Pagkatapos mong kumilos, no. Sasagipin ko ang nanay niya. Si Lin Zixi ay tiyak na magkakagusto sa akin. Bakit ka nandito? Ito ay isang nursing home. Siyempre pumunta ako para magpagamot. Ano? Pag-aari mo ba ito? Sana nga. Kung mahuli kita na gumagawa ng kalokohan, ako ay papatay sa'yo. Lin Zixi? Sana palampasin na lang kita? Ngunit mukhang hindi na kailangan. Nanay, Para sa iyo? ngayon, anong laro ang lalaruin natin? Bahay-bahayan. Oh. Ako ito. Ito si Shishi. Baboy-baboy. Ito naman? Len. Ray. Masamang tao. Napakasama. Ibalik mo si XC. Ibalik mo si Ixi. Ibalik mo si Ixi. Wala na. Masakit. Hindi masakit. Masakit. Huwag kang matakot. Masakit. 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 Nanay. Tingnan. Ito ang nobyo ko. Shishi. Maganda. Nanay. Naalala mo na ako? Masama. Bitawan mo ako. Pasensya na, ma. Masyado akong nagmamadali. Okay na. Ma. At least naaalala mo pa si Shixi. Sapat na iyon. Miss Lin, may hinahanap ka ang doktor. Huwag mo akong sisihin, Lin Zixi. Ito. Lahat ito. Pinilit mo ako. Ma? Anong nangyari sa seguridad ninyo? Nasira ang tiyan ng nurse. Sa banyo, ang tagal. Medyo matagal. Kaya may nakalusot. Talagang pasensya na, Miss Lin. Ano ang silbi ng paumanhin? Tumawag na kayo ng pulis. Sige. Siya na lang. Pei Mingchuan. Ako? Nawala ang nanay ko. Papapuntahan ko agad ang mga tao para alamin. Hintayin mo ako dyan.
Zhongling lang. Talagang ikaw ang may gawa nito. Lin Zixi, nasa akin ang nanay mo ngayon. Maging magalang ka sa pagsasalita sa akin. Masamang tao. Bitawan mo ako. Lin Zixi, hea! Ang nanay mo pala ay isang hindi kayang kumain, uminom, umihi, at dumumi ng mag-isa walang kwentang tao. Ha ha ha. Nahanap na ba? Si Zhong Linglong ang kumidnap sa nanay mo. Kailangan nating pigilan si Ixi, Vixi. Lin Zixi, huwag kang gumawa ng kahangalan. Pumunta ka mag-isa. Huwag kang magloko. Kung hindi, aayusin kita. Pasensya na. Hey, Ming Chuan. Alam kong galit ka sa akin. Kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Pakawalan mo ang nanay ko. Gusto mong pakawalan ko ang nanay mo? Si, lumuhod ka dyan. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Ixi. Shishi. Shishi. Lin Zixi. Ngayon, ikaw naman. Tigil. Ay, hindi maganda. Paano siya nakaalam agad? Kailangan nating umalis agad dito. Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi kong hintayin mo ako? Pasensya na. Buwisit? Sabi ko lang babalaan si Lin Zixi. Hindi ko sinasaktan siya. Hindi ko rin naman intensyong saktan siya. Si Zhong Linglong ang may kasalanan. Nagkamali ang plano. Ikaw ang nagsabing ikaw na ang bahala at ngayon ganyan ang nangyari. Talagang walang kwenta ka. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Siguradong papaghiwalayin ko si Pinsan. At si Lin Zixi. Huwag mo akong istorbohin. Linisin mo ang kalat mo. Pagod. Napagod na ako. Huwag kang mag-alala, tatay. Sa susunod, magandang balita na. Tumahimik ka. Huwag mo na akong tawaging ganyan. Sige, nakuha ko na. Lan, paano ka nakapagpalaki ng ganyang tanga? Noong araw na iyon sa abandonadong parking lot, may nakita pa akong anino ng lalaki. Tanungin mo si Zhong Linglong. Pinakabagong balita. Si Zhong Linglong ay pinatay na sa kulungan kagabi. Siyasatin ang pamilya Pei. Aling pamilya Pei, hindi ba yung sa inyo? Mukhang may punto ka rin. Sa buong Longcheng, ang may kakayahang gumamit ng ganitong paraan. Ang pamilya Pei lang ninyo. 5 taon na ang nakalipas, ang kaso ng tita ko. At ang paghihiwalay nila ni Lin Shixi. Ang lahat ng ito ay sobrang nagkataon. Alis na ako. Hindi ba't maglilibre ka sa akin ng pagkain? Kumain ka na lang mag-isa. Hoy, may asawa na. Nakalimutan na ang kaibigan. Wow, mas gumaling pa si Chef Pei. Hindi ka ba kakain? Hanggang mulin, parang pagkain. Sa pagtingin lang sa'yo, busog na ako. Ang kulit mo. Mamaya, samahan mo ako sa isang lugar. Saan? Nakita ko na ang pamilya mo, kaya samahan mo rin ako. Makilala ang aking pamilya. Ayoko na lang. Lin Zixi. Dahil hindi mo pa sila nakikita, kaya kinakabahan ka? Nakita mo na sila. Kaya natatakot ka? Huwag kang mag-alala. Hindi naman sila ang makikilala mo. Ito ang puntod ng tita. Maaga namatay ang nanay ko.
Abala si tatay. 5 taon na ang nakalipas. Nakipag-break ka sa akin. Si tita ay iniwan din ako. Pasensiya na. Ito naman ay parang bagong kasal ang maikling paghihiwalay. Noong nasa kolehiyo pa tayo, sabi mo ayaw mo pang maglabas. Si tita, ang tanging nakakaalam na nakatatanda sa ating relasyon. Sa harap ni tita, ako, si Pei Mingchuan, ay sumusumpa. Kahit ano pa ang mangyari, nandito ako sa tabi mo. Sinabi ko sa'yo na huwag mo akong iwan pero hindi ka nakinig, kaya kailangan kong tumakbo ng mabilis. Kailangan kong magmadali para mahabol ka. Lin Shishi, tumira tayo ng magkasama? Sobrang excited mo? Una, wala pang formal na paghingi ng kamay. Pangalawa, wala pang kasalan. Ayoko. Mukhang. Si Lin Shishi ay sabik na sabik magpakasal sa akin. Mali ang interpretasyon mo. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Matagal na tayong hindi nagkita, Xiaoxi. Hindi ka karapat dapat tawagin ako ng ganyan. Lin Jijong. Ang munting bahay na ito, nandyan pa pala. Ito ay gustong magtira ng alaala. Ito ay pagbibigay pugay. Pasensya na, Mingchuan. Kapag naayos ko na lahat ito ibibigay ko sa iyo, isang kumpleto at buong pamilya, at sasamahan kita ng walang pag-aatubili. Dati akong tumawag sa iyo, ayaw mo namang sagutin. Ngayon bigla kang naghanap sa akin. Sakto sinabi ni Ginoong Bai. Basta matapos ang trabaho, ibibigay sa akin ang pabrika sa labas ng bayan. Ang impormasyon ng nursing home ng nanay ko, ikaw ang nag-leak. Anong sinasabi mo? Hindi ko alam yan. Ang confidential info ng nursing home na iyon ay pinakamahusay sa pagprotekta, maliban kung ang nagtatanong ay direct na kamag-anak ng pasyente. Si Ginoong Bai ay fiancé mo. Hindi yon matatawag na pag-leak. Si Bai Shuyan ay front lamang. Ang tunay mong amo ay ang pamilya Pei. Ano naman? Lin Zixi. Pinalaki kita. Ang buhay mo ay dapat nasa kontrol ko. Utos ng magulang. Masama kang tao. Mga tulad mo dapat wala sa mundo. Ay, sayang naman. Ang pamilya Pei at Bai parehong nag-aagawan bigyan ako ng pera. Ang buhay ko ngayon ay napaka-komportable. Makipaghiwalay ka lang kay Pei Mingchuan, ang sipa na ito. Ay, hahayaan ko na. Simula ngayon, hindi na kita gagambalain sa nanay mo. Ano sa palagay mo? 5 taon na ang nakalipas. Napadala ako sa iyo. Ngayon, akala mo, kaya mo pa akong takutin? Pananakot? Hindi ganyan ang tingin ko. Sa tingin ko, ngayon dapat ay isang mapayapang pag-uusap ng mag-ama. Itong isa ay ang lumang pagkabangkarote ng Lin Corporation. Mga resibo ng maling paggamit ng pondo. Itong isa ay ang tinatawag mong statement ng mga maniningil. Noon, sadyang pinaprovoke mo si nanay kaya na-aksidente siya. Limang taon na. Ang utang natin sa isa't isa, dapat na nating ayusin.
At mula nang pumasok ako, nagre-record na ako. Kung ang kaligtasan ko ay nanganganib, ang file sa cloud ay automatic na mai-upload online. Lynn Zixi. Dati hindi ka ganyan. Katapang. Kapangyarihan ba ng pag-ibig ang nagbigay sa iyo? Anong tinatawa mo? Tumatawa ako. Nagpapanggap kang matalino. Ang tanga mong anak. Sabihin mo na lang ng diretsyo. Gusto mo bang gumanti sa akin? At makasama si Pei Mingchuan sa malinis na buhay? Sa ebidensyang ito? Malayo pa. Nakakaawa ka naman sa pag-iimbestiga. Mabait si tatay. Sasabihin ko sa iyo ang sikreto. Ang mga dokumentong ito, kapag inilabas, makukulong ang nanay mo. Imposible. Ang mga ari-arian ng pamilya Lin. Ang puhunan ko sa sugal, lahat ay pinirmahan ng nanay mo. Sisi, kung gusto mong manakit, gawin mo sa akin. Huwag mong saktan ang anak ko. Tigil na! Tigil na! Pakiusap. Ako. Pumapayag ako sa lahat. Sapat na ba? Ang sinabi ko kanina, pumapayag ka na ba? Gaganti ka sa akin? Aalis? Unang aalis ang nanay mo. Balita ko, ang nanay mo halos magaling na. Malapit na. Sayang naman. Katatapos lang gumaling, makukulong. Masama ka. Walang magandang kahihinatnan. Salamat. Sobra ka naman. Ay. Ito, nadumihan. Bukas, mag-print ka pa ng maraming kopya pagkatapos dalhin sa korte. Hoy, kung wala kang oras, ako na ang gagawa. Para bang sinasamahan ko ang nanay mo. Nagsisisi ka? Kung makikipaghiwalay ka kay Pei Mingchuan, ituturing kong ang nangyari ngayon ay hindi naganap. Ano sa tingin mo? Pag-isipan mo, anak kong mabait. Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Pumili ng tamang desisyon. Ano bang iniisip mo? Muntik ka nang dumugo sa kakamot. Wala naman. Nagpapahinga lang. Ah, tama nga pala. Narinig ko. Mabuti na raw si tita. Maging masaya ka. Pei Mingchuan. Kung muli akong umalis sa iyo tulad ng 5 taon na ang nakalipas, ano ang gagawin mo? Hindi kita bibigyan ng pagkakataong umalis. Sinabi ko lang kung sakali. Kung sakali lang naman. Sumumpa na ako sa harap ni tita. Kung aalis ka man, hahanapin kita, hahabulin kita, dudunggabin kita, at saka, sobrang lakas na kikilitiin ka. Tigilan mo yan. Lynn Zixi. Huwag mo akong iwan. Dito ka na lang. Hindi ba ako pwedeng pumasok? Sabi ng doktor, kritikal na panahong ito, hindi masyadong angkop makakita ng bagong mukha. Si. Alis na ako. Kusang loob siyang nakipag-ugnayan sa'yo. Si, bahala ka. Pagkatapos ng tagumpay, kahit 3 pabrika, walang problema. Tandaan mo, gaya noong 5 taon na ang nakalipas, gawin mong malinis.
Oy, Ang pinakamahusay na abogado sa loob at labas ng bansa. Lahat ay nahanap na. Naghihintay ng utos. siya? Ma, pagod ka, di ba? Sabi ng doktor. Okay ka naman sa physical therapy. Ang galing mo. Ma, umalis na tayo dito. Bumili tayo ng bahay na may napakalaking hardin. Hindi ba gusto mo ang mga bulaklak? Si Lin Zixi ay kayang mabuhay nang wala si Pei Ming Chuan. Ngunit hindi kayang mabuhay nang wala si nanay. Lin Zixi, sapat na ang pagkakaroon ni nanay. Binibining Lin, ang discharge papers ay dapat gawin sa front desk. Si. Huwag mong saktan si Zixi. Nasaan si Ixi? Hindi pa umaalis? Nagkasundo na tayo, di ba? Ngayon ay aalis na tayo ng bansa. Basta't makipaghiwalay ka kay Pei Ming Chuan, hahayaan ko na ang nanay mo. Lin Zixi, hanggat nandito ang nanay mo, hindi ka mananalo sa akin, Hoy. Hoy, Shishi. Dapat hinahanap si Miss Lin. Shishi. Nanay, pasensya na sa iyo. Noon at ngayon, hindi kita kayang protektahan. Pabigat ako sa iyo. Ako ang may kasalanan. Hindi mo makuha ang kalayaan at kaligayahan. Shishi, kalimutan mo na ako. Kalimutan ang pamilya Lin at ang mahal mo sa buhay. Mamuhay ng normal. Nanay. Nanay. Anong nangyari? Bakit nawala ulit ang nanay ko? Kakaiba. Kanina lang siya umalis mag-isa. Akala ko siya ay hinahanap ka. Kanina lang nasa first floor ako. Hindi ko siya nakita. Baka nasa. Wag. Nanay. Tingnan mo. Ito ang nobyo ko. Hey Ming Chuan. Shishi, ang ganda. Siya iyon. Nanay. Okay ka lang ba? Natakot ako. Nanay. Nanay. 5 taon na akong naghihintay. Pinaghirapan nating marating ang araw na ito. Pwede bang wag mo na akong iwan? Pero, alam ko na lahat. Hindi ka nila hahayaan. Huwag kang mag-alala. Walang kailangan umalis. Walang kailangan lumisan. Nalaman ko na ang lahat. Ginamit ni Lin Jijong, si Tia, para maging legal representative ng kumpanya, nagmanipula ng internal accounts. Hindi lang mali ang proseso, kundi may kasamang iligal. Pinapunta ko na si Yu Yuan na gamitin ang pinakamahusay na team ng abogado para kasuhan siya. Okay na nanay. Huwag ka nang umiyak. Kung iiyak ka pa, mamaga ang 2 mata mo na parang panda. Paano ka lilipad ng eroplano? Hindi mo ba ako sinisisi? Bakit kita sisisihin? Pero, paano ka dumating ng tamang-tama ngayon? Nasa airport ako. Narinig ko ang tawag ni Bai Shuyan at Lin Jijong. Parang may mali, kaya nag-ingat ako. Ling, shishi. Ang tungkol sa small dark room na iyon. Alam ko na lahat. Nalaman ko na lahat. Si Lin Zixi, sa loob ng maraming taon. Talagang hindi madali. Tara na. Pasensya na. Alam kong ayaw mo. Na malaman ko ang mga ito. 5 taon na ang nakalipas.
Tiyak na marami kang pinagdaanan. Ling Shishi, ikaw ang pinakamatapang na babae sa mundong ito. Bakit bigla kang naging sobrang sweet? Noong unang dumating ako sa ibang bansa, madalas kitang sisihin. Ngayon, sobrang pinagsisisihan ko. Dapat noon pa ay dumikit ako sa iyo na parang pandikit. Mahigpit na kumapit. Sina? Tapos na lahat. Handa na ba ang lahat? Oo. Pinaayos ko na ang mga mamamahayag. Handa na lahat. Tiyaking maganda ang suot mo sa oras na iyon. Mapapasok ito sa trending. Hindi naman ako ang bida. Magaling ka talaga sa negosyo. Sobra naman po, Ginoong Bay. Kapag natapos na ang 3 pabrika, kasama ang dibidendo na ito, hindi ako magkukulang ng kahit 1 piso. Akala mo ba magkakagusto ako sa mga iyon? Oo. Sa mumunting halaga na iyan? Kung ayaw ninyo, okay lang. Pero kung hindi ko ibigay, para akong walang utang na loob. Hindi ko akalain na marunong ka palang makisama. Kumusta ang mga ginawa mo? Huwag po kayong mag-alala sa pagpapaalis sa babaeng iyon. Marami na akong karanasan. Ikaw ba ang may karapatang mang-insulto sa kanya? Kung insultuhin mo pa siya, ako na ang bahala sa iyo. Ginoong Bay. May problema po. Dumating na ang mga pulis. Paano nila nalaman ang lugar na ito? Wala pang tao sa likod. Tumakas na tayo. Dito, Ginoong Bay. Napalibutan na ng mga undercover ang KTV. Pwede na tayong kumilos. Dito. Saan ka pupunta? Kung sa impyerno. Pwede ko kayong ihatid. Lin Zaishi, anong ginagawa mo rito? Ginoong Pei. Ano ito? Lin Jizhou, ikaw ang dating chairman ng Lin Group at iniulat ka na nagtayo ng illegal na entertainment place at nanunuhol. Bakit mo ito ginawa? Nabalitaan ko na noong panahon mo. Sangkot ka na sa ilang kaso ng pananakit. Totoo ba iyon? Mga kaibigan, baka may mas malaking balita sa loob. Dali. Tingnan natin. Ikaw, hindi kayo pwedeng pumasok. Teka lang. Oy, bawal pumasok. Xiaoxi, Xiaoxi, Magpahinga ka ng maaga mamayang gabi. Anong problema? Naalala ko, sabi ni Kapitan Pei. Ang tiyan ay organo ng emosyon, tama ba? Gutom na ako. Gagawa ako ng midnight snack para sa'yo. Gutom na ako. Pero hindi ang tiyan. Sigurado ka? Nag-leave ako bukas, para lang dito. Kapitan Pei, bibiguin mo ba ako? Anong problema?
May iniisip ka? Wala. Pagod lang. Karangalan ko. Pei Mingchuan, kapag lumabas na ang totoo, magmahalan tayong muli. Ang panahon ngayon sobrang pabago-bago. Puro bagyo o ulan. Salamat sa inyong dalawang mahusay na pagtutulungan. Naresolba ng perpekto. Kanina hindi matanggap ang problema sa signal ng tower. Huwag magpanik. Maniwala ka sa iyong profesionalismo. Oo naman, mayroon tayong pinakamahusay na kapitan. At ang co-pilot naman. Sige, sige. May isa pa akong flight. Uuna na ako. Tinatawag ako para sa meeting. Umuwi ka na muna. Oy! Ginoong Pei? Matagal na tayong hindi nagkita. Magkita tayo. Samahan mo ako, Tito, para magkwentuhan. Oh. Matagal na tayong hindi nagkita. Xiaoxi, magkita tayo. Samahan mo ako, ang tiyo mo, na magkwentuhan. Si. Tio, Sino ang nagpapunta sa iyo kay Lin Jijong? Hindi pa ba sapat ang gulo? Umabot pa sa presinto. Nakakahiya talaga. Tio, huwag kang mag-alala. Yung karaoke bar. Wala akong kinalaman doon. Gambling back. Nakalabas naman ako ng maayos, di ba? Camp, ganyan mo ba gustong gawa ng masama si Lin Zaixi? Wala. Aksidente lang yon. Gusto ko lang siyang bumalik sa akin. Kalokohan. Kapag napangasawa na niya, magiging asawa ng pinsan mo iyon. Mga walang hiya. Hindi naman siya kasal. At saka, hindi ba't sasalungat ka rin na magpakasal sa angkan ng Pei, di ba? Tatay, Hindi ba noong nakaraan, sinabi ko na sa iyo, huwag mo akong tawaging ganyan. ang buong pamilya Pei, maliban kay Pei Mingchuan, sino ba ang hindi nakakaalam nito? Si Pei Lan ay baog, kaya ako noong panahong iyon ay... Dapat ba ka lang? Naiintindihan mo ba? Naunawaan ko. Hindi ko masisiguro kung hanggang saan malalaman ni Mingchuan. Kamakailan, mas mabuting magpakita ka ng kaunti. Kung hindi, hindi rin kita masasagip. Si Mingchuan ang tagapagmana ng pamilya Pei. Hindi siya pwedeng magkaroon ng bahid sa pangalan niya. Kayo, isa-isa. Si Pei Mingchuan lang ang mahalaga sa inyo. Bakit? Ako rin naman ay dugo ng pamilya Pei. May karapatan din akong makipag-agawan. Matagal na tayong hindi nagkita, tita. Kamakailan? Busy ako sa mga paghahanda sa kasal. Pinuntahan kita. Tita, sa kasal naming dalawa ni Iksiksi, kailangan namin ng ninong. Ito namang bata, ang ninong ninyong dalawa, syempre ang tatay mo. Wala akong pakialam. Sa pamilya Pei, ikaw lang ang gusto ko, tita. Kailangan mong pumunta. Mabuti, Zixi. Tulungan mo akong kumbinsihin si tita. Tita Lan, tingnan mo, yung ugali niya, kung hindi ka pumayag, patuloy ka niyang aabalahin. Si. Sige, hihintayin ko. Uupo ako sa inyong main table. Mahal? Parang hindi mo namamalayan, ay sinagot mo na ang proposal ko. Hindi iyon mabibilang. Tita Lan, May lakas ka pa na humarap sa akin? Huwag kang masyadong galit, pinsan. Talaga bang sa harap ng nanay ko, sasaktan mo ako?
Kung kaya mo, manatili ka sa sementeryong ito magpakailanman. Pumunta ako dito para sabihin sa iyo ang isang sagot. Huwag kang magalit. Ang kwento noong 5 taon. Sasabihin ko sa iyo ng direkta. Ano sa tingin mo? Sige, sabihin mo. 5 taon na ang nakalilipas. Ang taong mahal mo ay sinaktan ng isa pang mahal mo. Ang kwentong ito, sapat na bang kapanapanabik, pinsan? Miss Lin, alam kong galit ka sa akin. Galit ka sa pamilya Bai. Pero, kailangan mo ring unawain ang puso ko bilang isang ama. Kung si Ming Chuan talagang malaman ang tungkol kay Shuyan, masisira siya nito. Bakit hindi mo naman maiintindihan si Ming Chuan? May karapatan siyang malaman. Ang babala ko sa iyo 5 taon na ang nakalipas. Nakalimutan mo na ba? Sabi mo, sina Pei Ming Chuan at Bai Shuyan ay magkapatid na lalaki. Ito, Alam ko, pareho nilang gustong makuha ka. Pero, kung para sa'yo mag-aaway sila, magkakagulo, paano si Ming Chuan? Makakapamuhay? pero ang pangarap ni Ming Chuan ay maging piloto. Ayaw niyang maging tagapagmana ng pamilya Pei. Habang ako ay nasa poder pa, natural na, magagawa niya ang gusto niya. Pero apelido niya ay Pei, sa hinaharap, tiyak na mamumuno siya sa pamilya Pei. Ito ang kanyang tungkulin. Ang tagapagmana ng pamilya Pei ay hindi dapat magkaroon ng mantsa. Ikaw ay dapat umalis kay Ming Chuan. Hindi ito pakikipag-usap sa iyo, utos ito. Naalala ko. Pero naniniwala ako kay Ming Chuan. Mayroon siyang sariling minamahal na karera ngayon at sariling airline. Ngayon, siya ay hindi na kailangang umasa sa pamilya Pei. Ha ha ha. Ang galing mong magsalita, bata. Kung hindi dahil sa bagay na ito, gusto pa rin kita. Ikaw naman? Tungkol sa pag-alis ng kanyang tiyahin, hindi ka ba natatakot? Natatakot. Dahil mula nang umuwi siya at muling nakasama ka ng matagal, hindi ka nangahas magsabi. Ako. Ako ang may sala kay Tita Lan. Tama. Ikaw iyon, ang nagpahamak kay Pei Lan. Ikaw na puno ng dumi. Hindi karapat-dapat na makasama si Pei Ming Chuan. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Kung nakauwi ako ng mas maaga, kung hindi ko siya iniwan. Hindi sana umalis si Tita Lan, Pei Ming Chuan, at si Mama. Lahat sila ay mabubuting tao. Pero ang mabubuti ay laging nahihirapan dahil sa akin. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Saan ka nagpunta? Bakit hindi mo sinagot ang mensahe ko? Nagkita kami ng tatay mo. Tungkol sa pag-alis ng tita ko. Gaano karami ang alam mo? Sabi nila, ay isang may sakit sa pag-iisip. Pumasok sa bakuran. Walang saksi o ebidensya, maging ang CCTV. Ay biglang nasira. Isinara ang kaso ng basta-basta. Hindi ako naniniwala. Kung gayon, maniniwala ka ba sa akin? Noong mga panahon na iyon, pumasok ang mamamatay tao sa hardin. Naroon din si Lin Zai-shi, pero masyado siyang natakot. Itinulak niya palabas ang nanay ko. Nabaliw ang mamamatay tao. At aksidenteng namatay ang nanay. Kaya ang bagay na ito, walang makakaalam. Kung hindi dahil sa, si Lin Zai-shi ay madalas pumunta, sa psychologist para magkwento na sinaktan niya ang nanay ko. Mahirap din para sa akin na pagdudahan siya. Kaya galit ka sa kanya. Paulit-ulit mo siyang inilalagay sa panganib. Buti na lang wala kang alam. Lasa nangyari 5 taon na ang nakaraan para may espasyo akong kumilos. Hindi ka ba nagagalit? Kung ano ang sabi mo, maniniwala ako. Pei Ming Chuan, sinabi ko na gagawin ko para sa iyo. Lahat ng karumihan, kapag nalaman ko na lahat, babalik ako sa iyo. Hindi ko pa masasabi sa iyo ngayon. Pei Ming Chuan, maaari mo ba akong hintayin? Hindi. Ayoko nang alamin. Si. Magpakasal tayo.
bukas ng umaga. Kunin na natin ang sertipiko. Anong oras na? Nagbibiro ka pa. Sige na, hintayin mo ako. Kapag natapos ko na ang lahat, ibabalik ko sa iyo ang isang malinis na Lin Zaishi. Pei Mingchuan, kung malalaman, masasabi ko sa iyo ang katotohanan noon. Kung mabubunyag ang katotohanan ito, baka tayo ay magsasama na ba? Ang psychologist na hinahanap mo, natagpuan na. Sabi niya, si Lin Zaishi, talaga tungkol sa pagkamatay ng iyong tiyahing 5 taon na. Ang nakaraan ay may trauma sa isip. Ngunit binanggit lang na hindi siya nakatumawag ng emergency naging dahilan na ang iyong tiyahin dahil sa pagdurugo namatay sa lugar. Siya? Si Lin Zaishi ay hindi kailanman nagsabi ng tungkol sa baliw at dahil sa takot ginamit ang iyong tiyahin bilang panangga sa kutsilyo. Ang psychologist ay nag-hypnotize sa kanya. Walang ganoong intensyon sa panaginip. Ibig sabihin noong panahong iyon, wala talaga siya sa lugar. Bai Shuyan. Xiaoxi. Xiaoxi, nandiyan ka ba? Buksan ang pinto. Tara na. Sakay na. Dito na lang sabihin. Sakay na. Alan, sa wakas ay na-drawing ni Kuya ang pinaka-perpektong drawing ng orchidyas na ito. Hintayin mo ako. Matapos ko si Lin Zaishi, ipapakuha ko sa iba at ibibigay sa iyo. Huwag mong sisihin si Kuya. Bilang inaamahan ni Shuyan, ayaw mo rin bang mapahamak siya? Si Kuya noon ay walang choice. Mingchuan, matagal ka nang umuwi? Tayong mag-ama. Hindi pa tayo nag-uusap ng maayos. Hindi na. Sa pagitan natin, wala namang dapat pag-usapan. Pa, kamusta ang drawing ng orchidyas na ito? Balang araw, ipapakuha ko sa iba na sunugin para sa iyong tita. Ano? Hindi ka ba nakaharap sa aking tita? Ikaw naman, bata ka pa. Ano bang sinasabi mo? Si tatay ay abala lang. Siya nga pala? Hiwalay na ba kayo ni Lin Zaishi? Siya ang pumatay sa iyong tita. Siya ay isang makasalanan sa angkan ng Pe. Hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Matandang Soro? Hanggang kailan mo ako lolokohin? Anong sabi mo? Akala mo ba talaga na umuwi ako? Para lang magpalipad ng eroplano? Ang mga gawa-gawa mo, lahat ay inimbestigahan ko na at alam ko na. Si Lin Zaishi ba ang nagsabi sa iyo? Lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Hindi ka naniniwala sa sinabi ng iyong tatay. Mas naniniwala ka sa isang tao sa labas. Maniwala sa'yo? Maniwala? Sa anong? Tungkol ba sa aking tita? O tungkol kay Bai Shuyan? Walang hiya. Ganyan ka ba makipag-usap sa nakatatanda? Gusto mo pang itago? Sa tingin ko, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Yuan? Narito ang mga taon mong pagtutulungan ng gobyerno at negosyo. At ang ebidensya ng iyong katiwalian. At ang nasa iyong computer na pinakasekretong surveillance video. Nakuha na rin namin. Ang video ay, iyon ay ang, sabihing nabura na, ngunit nag-record ng pagpatay ng salarin ang buong proseso ng surveillance video. Sumuko ka na, Tito. Walang darating para iligtas ka. Ako ang tatay mo. Siya ang kapatid mong lalaki. Kahit anong sabihin mo, tayo ay iisang pamilya. Paano mo kami masasaktan? Paano naman si tita? Hindi ba si tita ay iyong pamilya rin? Si Alan ay ang ina ni Shuyan. Tiyak na hindi niya kaya na makita siyang makulong. Ano bang mali sa ginagawa ko? Aaminin ni tatay. Bukas ay ibibigay ni tatay ang pamilya Pei sa iyo. Simula ngayon, ikaw na ang pinuno. Ang hindi na koronahang hari ng Longcheng. Ano sa tingin mo? Basta't pakawalan mo. Bago ka ipakulong, mayroon pa akong magandang palabas na hihintay sa'yo. Ha ha ha. Dahil wala kang pakialam sa pamilya Pei, ano naman si Lin Zaishi? Magtanong ka lang. Ang baliw na iyon ay isa lamang scapegoat. Talaga? Tama. Ilabas ang isang scapegoat, itago ang lahat ng ebidensya. Tanging ang pamilya Pei lang ang makakagawa niyan.
Ang taong dapat protektahan ng pamilya Pei, maliban kay Pei Mingchuan? Ikaw lang. Narinig ko na magbabala kayong magpakasal pagkatapos ng graduation. Masuwerte si Ming Chuan na mapangasawa ang isang mabuting babae na tulad mo. Tita, kukuha ako ng tubig para sa iyo. Pagkatapos noon, ano ba talaga ang nangyari? Galit na galit ka ba sa kanya na hindi mo siya mapatawad? Paano ba hindi ako magalit? Hindi siya dapat mabuhay. Siya ang nanay mo. Kahit hindi kanya tunay na anak, mahal na mahal ka niya. Hindi mo ba nararamdaman? Bakit mo siya sinira? Kung mahal mo ako, bakit mo pinigilan? Ang kayamanang nararapat sa akin. Baliw na hindi nagsisisi. Lin Zixi, alam mo na ngayon lahat ng sikreto. Siyempre, kailangang magbayad ng halaga. Nakipaghiwalay na ako kay Pei Mingchuan. Ano pa ang gusto mo? Hindi sapat. Sinira nila ang buhay na dapat ay para sa akin. Umalis si Pei Lan. Bumaba si Pei Hua. Si Pei Mingchuan na lang ang natitira. Kung may gagawin ka, ako na lang. Lin Zixi, ang lalim ng pagmamahal mo. Sa oras na ito, iniisip mo pa ang kaligtasan ng iba. Alam ko, hindi ko kayang labanan si Pei Mingchuan. Kung mahuli niya ako, tiyak na hindi niya ako pakakawalan. Ano ang gagawin mo? Kaya, mas mabuti pang isama na lang kita sa pag-alis para pahirapan siya sa buong buhay. Pei Mingchuan, hindi kita papayagang gumaan ang buhay. Ha 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 ha. Ano ang tinatawanan mo? Ang sinabi mo kanina na record ko na lahat. Lin Zixi, sa tingin mo ba ako parang nagbibiro ba ako sa'yo? Hindi ko iniisip na nagbibiro ka. Pero naniniwala ko. Pei Mingchuan sa langit at lupa. Tiyak na ililigtas niya ako. Tigil. Ano? Kuya, patawarin mo ako. Iligtas mo ang buhay ko. Gagawin ko ang lahat. Talaga. Kahit na hindi nangyari ang lahat ng ito, kahit na ang pangalan mo ay Pei Shuyan, hindi mo pa rin matatalo si Pei Mingchuan. Ha 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 ha. Ay Ginoo, hindi ba sinabi mo na magkakaroon ng pulong pampamilya? Bakit hindi pa nagsisimula? Ginoong Bay, huwag kang mag-alala. Tatay, iligtas mo ako. Ano ito? Sino ang gumawa sa iyo ng ganito? Mingchuan, paano mo magagawa na ganyan sa iyong kapatid? Siya ang iyong ina. Kahit hindi biological. Mahal na mahal ka niya. Hindi mo ba nararamdaman? Paano mo siya nagawa? Kung mahal mo ako, hindi mo dapat alisin sa akin ang yaman na dapat sa akin. Ikaw. Ikaw ay isang suwail. Alang gusto lang niyang ang bahagi ng kumpanya ilagay sa trust fund ng pamilya. At ikaw ay siyang itinalaga niyang beneficiary. Gusto kanyang bigyan ng isang buhay na walang alalahanin. Ikaw ay isang walang utang na loob. Alan. Darating na ang enforcement team. Ngayon. Walang makakaalis. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Tatay. Lumayo ka, ikaw ay isang suwail. Sa buong buhay ko, ayoko nang makita ka. Tapos na lahat. Shikshi, handa ka na ba kailan tayo magpapakasal? Sa pagkakataong ito, wag mo na akong iwasan. Sa susunod na buwan, ang flight hours ko aabot na ng 2,800. Pwede na akong mag-apply bilang kapitan. Siya. Sa oras na iyon, siguradong bibigyan ko si Captain Lin ng isang malaking sorpresa. Aplikasyon lang. Hindi pa naaprubahan. Araw-araw kang nasa tabi ko natututo ka sa akin. Ituturing kitang alagad ko. Paano ka hindi papasa sa exam?
Mayabang. Sige tuloy. Aking mahal na co-pilot,